1995, before 1995, 1990 to 1995, etong area na to, ano to, hill, mga burol lang to, lupa, tapos may mga ano lang, damo, ganun lang. Kung basta ano, parang ang tawag nila doon, barren land lang. Kasi nga ano wala pang development during those time. So syempre 1997, Asian financial crisis. So medyo ewan ko, parang basta konti lang yung nag-invest nun. Mahirap ang buhay ng mga panahon na yun. Kasi swerte lang nung ano, swerte lang nung tawag dito, tumaas yung piso. Pero since dollar earning si Papa, kahit pa paano nakapag-compensate. So kaso yung mga peso earning, maraming naluging business din talaga. So yun yung ano. So itong Philinvest, Commerce Avenue to. Ito ang unang mga building dito, yung Insular Life, nadaanan natin yon. Insular Life Building, Vivir, Vivir Suites, Bellevue. Yan yung mga naunang mga building dito na natatanda ko. So actually, nung nagtrabaho ako sa BGC, nung dinedevelop pala ang BGC during those time, nakita ko yun So aggressive sila. In a span of 5 years, halos mapuno nila yung ano, yung BGC. Ang Philinvest ito, marami pang open na space. Kaso during those time, tinanong ko sa isa sa mga ano, sa mga boss, bakit na etong Philinvest na una pa compare sa BGC, pero bakit ano mabilis ang BGC compare dito? So ang actually, sabi nga niya nung nakausap ko, tinanong niya rin daw yon sa Philinvest. So ang sabi ng Philinvest is di naman daw sila nagmamadali. So ngayon kahit pa paano, yung sa totoo lang, naging nauna yung BGC. Kaso pag pumunta ka sa BGC, maraming magagandang building, maraming magagandang mall. Kaso parang napaka-hectic ang buhay doon. Kasi nga ang traffic. So kaya yun ang isa iniiwasang pumunta sa BGC. Noon okay lang kasi marami pang bakanting lupa, konti pa yung mga building. Kaso in a span of 5 years time, ano na, grabe, aggressive. So since umano yung population etc, tapos yung design nung ano, daming tawag dito, daming intersection. So pag maraming intersection, maraming stoplight. Pag maraming stoplight, maraming hinto, maraming waiting time. So in short, pag maraming waiting time, matraffic. So ganon. So katulad nito, ito yung ano dito, hindi katulad dito yung sa Philinvest. I think yung mga ano sa ano, yung mga learning sa BGC na-apply nila dito. Dito sa Philinvest, may area siya kung saan lang yung medical facilities. May mga area kung saan yung mga BPOs. May mga area kung saan yung mga commercial restaurants, groceries. May mga area dito kung saan din yung mga office buildings. May mga area kung saan din yung mga condominiums. So segment by segment siya. Tapos ang style nito pa-round. So kahit pa paano, sa panahon ngayon, sabihin natin 50% occupied yung lupa dito. Pero may time na katulad nito, sunod-sunod intersection. Pero may mga area na kung saan na makakaikot ka, may mga alternate routes ka na ano, na iwas ka sa mga intersection ng traffic light. So ganun dito. Ngayon, itong area na to, pagtawid natin, so nakatawid na tayong Westgate. Ito yung
papasok ng Ayala, Alabang. Dito sa kanan parking lot, pero dati may ano dito, may puros ano siya, auto shops. Tapos ito pa rin yung St. Peregrine. Ganito pa rin yung tsura ng Peregrine kahit nung 90s. Kaso noon may mga open space siya na ano, na parang balkonahe o veranda. Kaso ngayon mga veranda na yan, yung covered na siya sa panahon ngayon. So ito yung mga puno na to, malaki na to mga puno na to. So nag-expansion din ng ATC. No, ng ATC is more ano na, cinema lang yan. Hanggang sa dinevelop nila, ginawa nilang mini mall. Kaya kaya ano nila dyan, Alabang Town Center. So dito sa Alabang Town Center, dati ang nandito is Robinsons. Nandito pa yung South Supermarket noon. Pero naabutan ko yung McDonald's is ano, yung McDonald's is talaga McDonald's na rin yan. Yan yung una kong first ano, yan yung una kong kinainan na fast food, McDonald's. Kasi graduate ako ng nursery dito nandito pa kami sa Las Piñas nakatira. So dyan ako tinreat ng parents ko. So during those time, makapag McDonald's ka man or Jollibee, luxury na yun sa amin. So at saka makapag ganun ka man is ibig sabihin may okasyon. Either may na-promote sa trabaho, or nagkaroon ng extra pera, may bonuses sina mama at papa. So doon lang kami nakakapag ano, o si papa bagong dating sa barko, si mama bonuses. So ganun. Tapos dito na tayo sa side. Etong nasa kaliwa na to, Mulito. Pero during those time 90s, early 90s, Big Bang Alabang, diyan yun sa kaliwa. Yan yung Big Bang Alabang. Yan yung malaking ano, yan yung sinaunang Star City or Enchanted Kingdom during those time. So Big Bang sa Alabang, yan yung ano yan. So ikot lang tayo sa ATC para motor ko kayo. So itong nakikita nyo na parking lot, to ano na yan eh, double deck parking lot na yan eh. Kasi ano yan eh, pero noon isa lang yan, aspalto. So isang malawak na aspaltong ano lang yan na parking lot. Pero kalaunan nung natay yung ATC, so kailangan nilang capacity ng parking. So tinayuan nila yung ano na yan. Nagkaroon ng deck ang parking lot. Tapos itong nasa kanan natin, ito ang ano, ATC yan, isa sa mga entrance. Kaso yan yung Robinsons noon. Robinsons yan. Naalala ko pagpasok dyan eh, birthday ko noon eh, yan yung may tugtog ng birthday. Pagpasok mo dyan, pababa pa yan eh. So tapos itong metro, ito yung dating South Supermarket noon. Susana Arcade yan, yung nasa kanan noon. Tapos yung Susana Arcade, na mayroong BPI ano dyan, na branch, kung hindi ako nagkakamali. Tapos may bilihan ng music dyan, which is piano. Basta may, alam ko may ano ng piano yan eh, music, bilihan ng music instrument yan. Tapos kakanan tayo. Dito marami nang huli dito ng tricycle, dahil dito nahuli si Papa nun. Kasi si from Muntinlupa to Las Piñas, pwede umano sa pag naabutan ng ano enforcer na dumaan si na Papa diyan. Kaya madaling araw umalis si Papa eh, dahil diyan ang huhuli. Tapos ito nasa kanan natin, ito yung mga cinema. Yan, cinema na yan.
Yan, literal na cinema. Yan. Yan mismo mga cinema yan. Parting cinema. Tapos ito nasa kaliwa natin, di ba may building dyan? I think, anong building ba to? Pero yan, ano to? Creek yan. Or open culvert. Sige, kakaliwa tayo. Park tayo sa St. Jerome. Ayan. Yan yung entrance ng parking lot na yan. Ano yan? Open culvert yan. Parang creek yan. Creek yan noon. Ito, kaya di ba parang may tulay dito sa kaliwa? Kasi nga, ano to? Open culvert to. Open culvert to. Creek. Tapos ito ang St. Jerome. Yan pa rin yung itsura niya. St. Jerome. Yung nasa kanan natin. Sige, magano muna tayo. Dasal muna tayo. Okay guys, so after natin madaanan ng madaanan natin St. Peregrine, pabalik ulit tayo sa Alabang Zapote Road. So sa panahon ngayon, nagkaroon tayo ng P2P. Meron ng P2P ngayon. So itong P2P na to, point to point ang tawag dito na bus. So kunyari, ito from Alabang Town Center to Makati or Greenbelt. Yun lang yun. Terminal to terminal ang biyahe nito. So kaya noon, before the pandemic, yung St. Jerome na yan, malawak yung parking na yan. Kaya tataka ka, umagang umaga, ang dami na nagpa-park. Kala mo nasa simbahan. Yun pala diyan nagpa-park, tapos nag-P2P sila papuntang Makati. Tapos mula sa Makati, sasakay sila ng P2P sa Greenbelt, babalik dito sa Alabang. So itong nasa kanan ko, commercial na siya, may Uniqlo, SNR, CW Home. Pero noon, hill siya. Hill. Pinatag na lang yan nung dinevelop itong Philinvest City. Pero noon, hill yan. Nataka ako, banda dito, traffic dito. Kasi sale ng South Mall, makitid pa yung danon. 2 lanes lang. 2 lanes plus shoulder na rough road. Yun lang yung kalsada dito sa so 2 lanes papuntang east, 2 lanes papuntang west. Both may shoulder na rough road. So yun yung tawag dito, yun yung sinuunang Alabang Zapote Road. So pag nag-sale nung unang first time na invento yung sale, 3-day sale na yan, at sa SM South Mall, grabe, sobrang traffic. Yun, talagang tinatawag nila siyam-siyam bago nakakilos ang mga sasakyan. Sa ngayon may mga sale pa rin, kaso natatalo sila ng online shopping platform. Kasi syempre, ang online shopping platform, yung mga maliliit na negosyante nakakapag-compete. Kunwari, ikaw, supplier ka ng bote ng tubig. O, kung hindi mo na kailangan ng pwesto sa mall. Kasi magkano ang pwesto sa mall?
kusa lang magkano na, di ba? Ano pa yung renta? So yun yung binabanggit ko. So sila online lang, pag may order, poproduce lang nila yung order, ipapaship, ganun. So noon ang online hindi bira lang ang online noon. Kaso nung nag-pandemic, ay talagang grabe. Talagang dinagsaang na yan, yung mga online shopping platform na yan. So sa panahon ngayon, ang online shopping, actually matagal na yung online shopping na yan na nausing internet, kaso hindi masyadong yan, hindi masyadong napapansin. So ang una niya, syempre may Amazon. Sa ibang bansa to, Amazon, Alibaba. So pagdating dito sa Pilipinas, Shopping Lazada. Though noon pa man may online shopping na ng kung anong specific na produkto, pupunta ka lang sa website. Kaso dito, etong shopping platform sa panahon ngayon, maghanap ka, kunyari bottled water, ngayon hanap ka, marami mag-offer sa'yo, napakaraming suppliers. Saan gusto mo manggaling? Galing ng China, galing ng Thailand, galing ng Pilipinas or domestic, ganun siya. So napakatinding business. So nung nagsulputan yan, di grabe ang demand. So dumami din, naging in demand din yung mga logistic hub. Kaya yung ibang kaya during the pandemic time din, may mga din kami, may naging project din kami na mga logistic hub. Kasi nga naging in demand siya. So kaya kahit papaano, kahit pandemic, may project kami. So ngayon balik tayo dito sa inikot lang natin ng Ayala Alabang, ang Alabang Town Center, tapos balik tayo sa Philinvest. So sabi ko nga, ito ang isa sa pinakamalaki mall noong 1999 in Asia. So kung ako nalalakihan na sa SM Makati, noon kasi wala pa namang Greenbelt So may Greenbelt man, medyo tawag dito, hiwa-hiwalay pa. So hindi pa maganda during those time. Kasi may textmate nga ako, doon kami pumunta sa Greenbelt Chapel Parang tatawid ka pa ng kalsada, tapos parang ang gulo. So ngayon maayos na sa panahon ngayon. Actually, hi madam, Merry Christmas. So 90, kasi yan 2005. O nga pala dapat pala hindi pala Merry Christmas ang ko, kasi pabalik na tayo sa bahay. So December 24 ngayon, so medyo maraming tao sa mall. Wait, bayad lang muna tayo. Hi madam. Thank you. Happy holidays. So maulang holiday ito. Maulang Christmas. So natuluyang umulan. So kasi nagpa-car wash ako. So nakabili tayo ng cake, nakabili tayo ng gift, tapos yung request na balloons. So ang mahirap lang talaga, ang matagal lang is yung yung mamili ng iririgalo mo. Kasi syempre siguro ilang tindahan yung pinuntahan natin. So kaya kaya medyo natagalan tayo ng konti. Kasi usually 'di ba, ang lalaki
ma saglit lang bumili ng ano yan, saglit lang bumili ng mag-shopping yan. Kaso ito may specific kasi akong gustong ano na damit. So may mga branded at hindi branded. Hindi, lahat pala yung branded. Kaso syempre may mahal at yung may tama lang. So kaso yung pag-ano natin, syempre may specific kang tela na gusto. Syempre kung saan ka dapat komportable. So yun yung pipiliin mo na hindi ganun kamahal. So ibig sabihin ano lang, yung sulit lang, or yung kasi minsan ang nagpapamahal sa isang bagay is ano na lang minsan lalo na sa mga damit, minsan brand name lang. Kasi lalo na sa panahon ng nausing globalization, ang mga damit pinoproduce sa India, sa ibang bansa, sabihin natin sa developing countries. Tapos ine-export siya sa mga fully developed countries, tapos lalagyan na lang ng tatak. Tapos ibebenta na nila ng mas mahal. So pero in reality minsan ano lang yun, sa developing countries lang nila binili yun. So ano yan, brand wars. So that's the reality. So dapat pag bibili ka ng tela, yung sa tingin mong komportable ka, tapos yung gusto mong design or yung gusto mong color. So yun yung ano, yun yung maganda. So ito yung bagong tayo, Our Lady of Lourdes na simbahan. So ano siya, tawag dito, bago, parang pagtitignan mo siya, front view ng facade ng simbahan is ano siya, yung nakatik, yung prayer na ano, nakamay, naka-close, yung parang ka nagdadasal. So yun yung ano siya, so parang naka-pray, ano siya, naka-pray siyang ano, naka-ganon, naka-pray, close hands na pray, close palm. So dito may college na rin dito sa ano, sa Philinvest, etong FEU Alabang. So nito lang din yan ngayong, ewan ko kung before pandemic ano natapos. Tapos may bagong simbahan to, hindi ko lang alam kung sa ano to kung Baptist to or ano to, or kung anong sect etong simbahan na bagong gawa. Ano ba yan? Ewan ko bakit may mga pabebe means sa kalsada. Although minsan ako pabebe din ako, lalo na kung bagong car wash ka lang. So no choice, ano ka, wala kang magagawa. So yung tilamsik ng sa kalsada mula sa mga gulong, wala, madudumihan ulit ang sasakyan. So Philinvest toll gate na tayo, approaching. So yung nakikita nyong tulay na yan, or parang overpass, ano yan, yan yung Skyway pababa. Pero alam nyo ba, yung Skyway, may ang platform daw niya is ano, hanggang Calamba daw yung ano na yan, hanggang Laguna daw yung ano yan, yung Skyway na yan. So ngayon hanggang dito yan sa ano, hanggang dito yan sa Alabang. After na ng Alabang, so going to Susana Heights na.
ano talaga ang ano. Ouch. So, eto sa right side natin, I think Soldiers and Camellia tong area na to. Pero noon natatandaan ko nung kami lumipat dito sa ano, sa Muntinlupa. Although ito part ng Muntinlupa, pero malapit kami sa ano, sa boundary ng Muntinlupa na. South of Muntinlupa na kami, ika nga. Ito na sa kanan natin, di ba, mga bahay yan, subdivisions. Noon, ano yan? Talahiban yan. Talahiban yan. Tapos kinonvert na lang siya subdivision. Noon, ang ano nga yan, sabi nga yan, ano yan eh, tapunan daw ng mga sinasalvage. So, yan yung ano na yan. Yan yung usap-usapan nung kami, ano pa, bata pa, maliliit pa. So ito na sa kanan natin before sa MCS. Ito Camellia 4 to. Camellia 4 yan. Tapos itong building sa kanan natin, yung dilaw na yan, may pagkadilaw or cream, yan yung Montessori, Southern Side Montessori School. So may mga classmate ako sa college, dyan nag-graduate. Tapos yung ibang mga ano, mga classmate ko nung elementary na lumipat ng ibang school nung pagdating ng high school. So dyan lumipat. Tapos ito Chowking to eh. Ito ang kanan. Tapos ito noon, before the pandemic lang to na ano na tong MCX na to. Pero noon man, ano to, ito yung binanggit ko sa inyo no, na ano, may access ng Pakatarungan Village. Tapos mula Victoria Homes pa, ang labas ko Katarungan. So yung area na yan, ano yan, wala pang daan dyan, wala pang highway. Pero yan, diretso yan hanggang Evia. Tapos sa Evia, pag kumano ka, pag nag-turn left ka, ano na yun, dire-diretso na yun ng ano na yun, Pamulino, pa Cavite na. So gateway din ng Cavite yan. Pero mas maganda pag natapos yung ano eh, yung Cala-X. Kasi imagine mo mula Laguna sa Mamplasan going to hanggang ano yun eh, hanggang malapit sa Cavitex, parang radial ang ano niya, radial highway siya eh. So may mga options ka. May mga options ka kung saan mo gustong rumunta. Kunyari, traffic ang panorte. Gusto mong pumunta ng MOA, maluwag dito sa ano, kung gagaling ka ng Cavite, pwedeng diyan ka dumaan, di ba? So yun lang ang maganda diyan. So at least in future hindi na loaded yung SLEX. Yun yung ano. So ito yung Susana Heights exit. Dito sa kaliwa, ano yan, Susana Heights, ano yan, Executive Village. Kaso pag titignan mo yung ano yan, usap-usapan noon, sabi yan Susana Heights Village niya, tinamaan daw ng ano yan, ano yan, yung sa Lindol, yung fault line, tinamaan ng fault line yan. Kaso ano siya, tinamaan ng fault line, kaya ano, kaya ewan ko, kaya siguro hindi pa natatayo ang lahat ng bahay. Pero
pag titignan mo, syempre noon, chismis-chismis lang haka-haka lang Pero pag tinignan mo ngayon sa Google Maps at makikita mo kung saan yung mga hazard area, maano nyo na, ay, mayroon nga ang fault line. So, actually, sa panahon ngayon, kunyari, purchase kayo ng, advice ko lang, kasi syempre may pagka, technical. So, hindi naman sa, hindi naman sa, wala tayong pinapatamaan, lalo na yung mga negosyante na, sa real estate. Pero sa akin kasi, bago kayo bumili ng property, tignan nyo yung search nyo kung ano yung hazard risk doon sa area na yon o sa gusto yung targetin na bilhin na lupa. Kasi doon yung makikita kung prone siya sa liquefaction, prone ba siya sa sa tawag dito, water hazard, ibig sabihin flood hazard, prone ba siya sa seismic. So makikita nyo doon yung ngayon nasa ang risk naman kasi dyan, kung kunyari liquefaction, pwede namang pwede namang umano ka, tapos ka na lang kung anong gusto mong design ng structure mo. Kasi before naman ka ng structure ng bahay, kailangan ipa-soil test nyo siya. Yun ang pinaka the best talaga, ipa-soil test. Noon 1.5 meters ang lalim, tapos di kaya para makasiguro ka 2 meters. Ganun lang noon Kaso syempre along the way na nagkaroon tayo ng experience sa construction, doon mo malalaman sa ibang trade, lalo na sa mga technical trade na specific doon sa profession na yon, na yung sa geodetic or sa merong mga inaanong geohazard na tinatawag. So ito yung may kung prone ba to sa liquefaction, prone ba to sa flood hazard, prone ba to sa seismic. Tapos so at least may evaluate mo na ay okay pala mag-invest ng lupa dito or hindi. May evaluate mo yon. Ngayon, ganun din naman sa mga developer. Siyempre, di ba, as a developer, kukuha ka ng lupa, tapos ibebenta mo, ide-develop mo. Kaya ka developer, di ba? So, titignan mo kung ang lupang katitirikan mo walang walang serious hazard. Kasi, katulad niyan, 80s, 90s o 70s pa siguro, tayo lang ng tayo, develop ng village na ngayon 2010 dumating yung Ondoy, lubog sa baha. Kasi nga noon hindi masyadong na nakikita. Ngayon sa panahon ngayon may technology na. So kahit estudyante na marunong nagta-take up ng engineering or sa mga professional na nakakaintindi ba, pwede nyo makita sa nyo, kasi lahat naman naka-incorporate sa Google Maps doon nyo na makikita kung ano yung hazard na meron sa lugar na yon. Okay, susunod, ito tsatsagain nyo lang pero hindi ko lang alam. Kasi sa panahon ngayon, 2024, uso na yung AI na Artificial Intelligence. Pero alam ko medyo baby technology pa to sa panahon ngayon. May marami siyang pwede pang i-improve. Pero i-search nyo rin, kung masasearch nyo, kung 50 years from now or 30 years from now, ano ba ang geohazard ng lugar na to? Kunwari, itong sa area ng Muntinlupa sa side ng Laguna de Bay, 20, 30 years from now or 50 years from now, may mga study na yan na balang araw lulubog ang area ng malapit sa Aplaya. So ibig sabihin, kasi
tanggapin man natin o hindi, may mga natutunaw na yelo sa Arctic at sa Antarctica or Arctic or Antarctic region or continent. Natutunaw ang mga yelo doon. So syempre pag natutunaw ang yelo, nagiging tubig. Tapos bakit natutunaw ang yelo? Kasi nagdi-deplete yung ozone layer. So sa cycle ng araw, syempre mabilis matunaw, so mabilis magkaroon ng tubig, may evaporation sa dagat. Di yung volume ng water na na-evaporate sa dagat, imagine mo kung biglang bumuhos sa'yo yun. So technically, kaya minsan sa panahon ngayon, tumataas yung cycle ng o bumibilis yung cycle ng typhoon. Ay, saglit lang yun yung titignan nyo sa study. So hindi ko lang alam kung pero I suggest maganda ma-explore yun. So syempre sa ngayon sa Google Earth makikita mo na rin kung ano yung elevation ng lupa. So dito sa lugar namin 2 meters ang elevation. So sa ibang lugar is matataas. So sa iba mababa. So ganun siya. Okay, hanggang dito lang. Salamat.